Aquarius, hi! Welcome to Mr. Queen PH at ito ang inyong energies ngayong Burr month. So, tignan natin what's coming to you ngayong Burr month. So, that's September, October, November, December of 2025. Ayan. So, if you're interested in private readings, meron tayong 50% discount sa lahat ng mga tarot reading services extended hanggang September 2025. Ayan. And like, share, subscribe na rin sa ating channel. And also, comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Meron tayong free one question tarot reading. Comment lang kayo sa comment section ng inyong question. Okay? Yung question yung i-comment nyo. Tapos pipili ako kung sino ang magkakaroon ng free one question tarot reading. Paalala lang, ang reading na to ay general reading. So, maaari kayong makarelate, maaring hindi. Just take what resonates. Let's see, Aquarius. What's the energy for you? Burr months. For Aquarius. Burr months. Okay, so this is your overall energy, challenge, opportunity, blessing. September, October, November, December 2025. Let's see the bottom of the deck. The Queen of Pentacles. Maaring you are focused on your finances, stability, yung needs ng family mo. Yung iba sa inyo, kayo yung breadwinner. Oo, kayo yung provider sa family. You have the King of Wands, the Six of Wands. Wow. I think you have a talent. Meron kang talent and skill set na pwede mong pagkakitaan or ngayon pinagkakakitaan mo na siya. That is going to bring more success in your life. Let's say iba sa inyo, magaling kayong kumanta. Ayan. So, you're going to use your talent in singing to earn money sa iba't ibang pamamaraan. Pwede sa social media. Or may mga mag-a-accept ka ng mga events, ganyan, kung saan ikaw kakanta. Ganon. So, anything, anumang talento na meron ka, yan, magagamit mo yan para sa iyong pag-unlad. At kikilalanin ka, maraming tao na makaka-recognize sa inyo. Yung iba sa inyo, Aquarius, you may be a social media influencer o kaya kayo ay content creator, ganyan. So, people know you. You have the Five of Cups, the Eight of Swords, and the Nine of Swords. Nako, mukhang merong magpapastress sa inyo ngayong Burr months, to be honest, no? But, kailangan lang din na makita mo yung opportunity dito sa stressful situation na to. Kasi hindi naman to forever na stressful para sa'yo. Maaring ino-overthink mo yung ibang bagay pero ang totoo, kaya mo siyang i-handle. Oo, na minsan nagda-doubt tayo sa ating sarili na ay, hindi ko kaya yan. Mahirap yan. Pero actually, galing lang yung doubt mo na yon dun sa past experiences mo. Na maaring dati, hindi ka pa ganun ka wiser, 'di ba? Pero dahil sa experiences mo, marami nang nadagdag na kaalaman sa'yo. And yun yung kailangan mo ring ipagpasalamat at maging proud ka sa sarili mo, sa mga na-achieve mo. This is about adventure, expansion. So, maaring may expansion, exploration ka, kung may business ka, may trabaho ka, maaring may mga oportunidad na nagbubukas para sa'yo. Yung iba, pwedeng abroad. Yun nga lang, may mga pagkakataon na hindi ka makatulog, kakaisip ng mga ideas mo. Oo. So, kailangan prioritize mo rin yung health mo. Alam ko, mahirap talaga pag maraming umaandar sa isip mo, no? Maaring kailangan mong mag-take ng mga yung mga melatonin kung ikaw ay nahihirapang matulog. Or yung mga natural ways to manage your sleep, no, yung sleeping patterns mo, may mga jasmine tea, ganyan, o kaya nag stretching ka bago matulog. I feel like you will do those things, no, for your own good. Ayan, no, meron kang strength card and magician. So this is about your skill set.
mas nag-improve yung skills mo, meron kang na-acquire na bagong skills, that will definitely improve your confidence. Mas magiging confident ka sa iyong sarili. At kapag mas confident ka, mas marami kang kayang gawin. Kasi hindi ka na nahihiya. At wala kang doubt sa sarili mong kakayanan. Okay, your overall energy is the Four of Pentacles. Wow. This is stability, pagkakaroon ng foundation, security. So itong Burr months, you will have financial stability, financial security. Yung iba sa inyo, mas makakapag-ipon kayo ngayon dahil mas marami kayong sources of income or mas natuto na kayo sa mga past experiences ninyo. Kaya ngayon, focus kayo sa inyong kaperahan. Focus kayo sa inyong resources. And then your challenge is the Tower. Ooh, this is release. Meron ka lang i-let go. You are letting go of something that is no longer serving you. Sa una, parang ang hirap i-let go. But eventually, you will realize na, kaya pala, kailangan ko ba na itong bitawan para may magbukas na oportunidad. This is energy ng parang sinishake up ka, no? Na can be a challenging situation para sa iyo, pero para siyang catalyst or yun yung tutulong para may magkaroon na mas magandang pagbabago sa buhay mo. Now, your opportunity is the Queen of Cups. This is your creativity. So, yung mga creative talents, skills mo, you're going to use that to be more productive ngayong Burr months. And your instinct mo, yung intuition mo is also going to help you sa decision making, sa mga gusto mong i-pursue sa buhay. I also see you na mas mag-aayos. Pwedeng physically, you will be expressing yourself more sa mga damit or accessories na kung saan komportable ka na ipakita, no? Ganon. And then your blessing is the Seven of Cups. As a blessing, maraming options, maraming opportunities na darating sa'yo. But at the same time, ito rin yung panahon na kailangan mas maging maingat ka sa pipiliin mo. Kasi hindi yan lahat magbibigay sa'yo ng magagandang bagay. Pwedeng sa una lang, pero hindi pala pang matagalan. So, you have to be careful in making your decisions. Kaya nga may opportunity ka rito na magkaroon ng malakas na instinct, intuition, para makapili ka ng best para sa'yo. Okay? And then, tingnan natin energy ng September. So, September for you is the Knight of Wands. September is about moving, going with the flow. Maaring magiging busy ka, mas magiging risk taker ka. Alam mo, hindi mapakali, maraming ginagawa, ganon. This is also your passion. Mas nagiging passionate ka sa ginagawa mo, mas nagiging passionate ka sa career mo, sa relationships mo. Kumbaga, on the go, pagdating ng September. And then October, the Ten of Pentacles. This is about fruits ng labor mo. Yung mga pinaghirapan mo. Ayan na. Bigla akong naghikab, sorry. Ayan na yung pinaghirapan mo. This is inheritance. Pwede ring properties. Yung iba sa inyo, kung meron kayong inaasahan na mamanahin sa family, parents, ito na, makukuha nyo yan ng October. Yung iba naman, ito yung fruits of your labor, yung mga pinaghirapan nyo. Harvest season din, harvest time para sa inyo. And focusing on your family's needs. November, the Hermit. Uy, yung iba sa inyo magtatago. Magtatago kayo sa November. Or yung tipong mas gusto nyo ngayon ng katahimikan ng isip. Or yung parang pwedeng magka-cut off ka ng mga tao sa buhay mo na alam mong
hindi na nag-a-align sa energy mo, hindi na nag-a-align sa beliefs mo, 'di ba? Nangyayari naman talaga 'yon na magugulat ka na lang, hindi na pala kayo magkasundo ng kaibigan mo, 'di ba? So you are healing also, no? You are healing from your past. You are focusing on yourself. Pagdating ng November, maaring pagkakaroon rin ito ng self-reflection na kumbaga ina-assess mo yung sarili mo. Self, ano na ba? Ano bang gagawin natin? Ano bang dapat nating i-improve? Ano ba yung dapat nating i-let go? Okay? So maaring itong mga release or letting go of the things that are no longer serving you ay magaganap ng November. And then December, Queen of Wands. It's a busy month for you, Aquarius. Pagdating ng December, may mga travel opportunities for you. Kumbaga marami kang ganap, marami kang project, marami kang pagkakaabalahan. Maari ring meron kang makukuhang leadership role, no? Yung tipong mapopromote ka sa trabaho o kaya magli-lead ka ng grupo ng magiging leader ka ng grupo ninyo sa inyong community. So this is about you being out in the open and also sharing your talents, your skills, your abilities sa iba. Okay? So let's see energy na inyong money, career, finances. Money, career, finances for Aquarius ngayong Burr months. Four of Pentacles talaga, oh. Mas marami kayo ngayong maiipon. Oh my God, oh, the Tower. Nako, Aquarius, pag-ingatan nyo rin yung pera nyo, okay? Kumbaga maging huwag maging pabaya. Or yung, ang tawag doon, careless, ganyan. Pagdating sa pera. Yung bang tipong, baka maiwanan mo yung wallet mo somewhere, 'di ba? Four of Wands. Yan. This is stability in your finances. Ang nakikita ko rito, pwedeng isa sa maging challenge ninyo, may kinalaman sa pera, pero ang involved ay pamilya. Pwede kasi may mag-away-away dyan. Lalo na kung, di ba sabi ko sa inyo, October may kinalaman sa mana, sa properties. So, pwede may mag-away-away dyan sa mana or properties. Let's see your love life. The Knight of Cups. O kung single ka, merong bagong person sa buhay mo. Kaya lang mag-ingat kasi baka maipasok ka sa isang third party situation, ha? Oo. Or, yun, ingat lang din. Kilalanin mong maigi yung person na to. Bago mo seryosohin. And if you're already in a relationship, this is a good energy kasi mas nagiging malakas, matibay yung inyong connection ng person mo. Pwede ring mas lalabas kayo, mas mag-e-explore kayo ng iyong person. Let's see what else. Aquarius. Burr months. Unfinished symphony. So, maaring meron kang tatapusin na unfinished business. When we say unfinished business, anything to, may project ka, bibigyan mo na ng closure. Tatapusin mo ba o talagang, i-end mo na, parang ganon. This can be sa relationship din. Bibigyan mo ng closure yung sarili mo. You have going the distance. Ayan. So, I think, mas mag-e-exert ka ng effort. Mas marami kang gustong ma-achieve na goals. So, pwedeng magsiset ka ng goals ngayon. Yun nga lang, mahirap din na sobrang daming goals. Kasi baka ma-pressure ka naman, 'di ba, to achieve all of them. Kumbaga mag-set ka ng mga realistic goals para ma-achieve mo siya ng mas mabilis. Healing, ayan o. Merong healing, so maaring yung mga naging issues mo before sa relationship or anything na parang feeling mo naiwan lang sa ere. Ngayon aayusin mo na siya. Oo. Or may pagkakataon na
makapagpatawaran, makapag-usap. Successful outcome to your problems. Ayan. Eh, di ba ang ganda? Kahit na may challenge, still, magiging successful at maayos, masusolusyonan yung problema. Dahil hawak mo yung susi. Protected from negative energies or forces beyond your control. Wow, ang ganda nito. Protektado ka from negative energies. Maaring meron kang ancestors na nagpo-protect sa'yo. Wow! Great good fortune. Ang ganda naman, Aquarius. So, this is a symbol of good luck. So, merong swerte na magaganap, mangyayari para sa'yo ngayong Burr months. Good fortune siya. So, maaring related to sa iyong finances, sa trabaho mo, sa career mo. Kundalini rising. Channel your creative passion and sensuality. Welcome the transformation. Yes. So, ngayon, ina-accept mo na, ina-embrace mo na yung pagiging totoo mo. Like, who you really are. Yung power mo, yung abilities mo, yung galing mo. Divine service. How can you service yourself better? Yes. This is part of your, yung iyong self-care, self-love, diba? Na minsan ibang tao lang laging nabibigyan natin ng focus and attention in this time. Ngayong Burr months, hindi mo kakaligtaan yung sarili mo. Kung ano yung pangangailangan mo, maibibigay mo sa'yo. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.